maglalaro, ha? Okay, magandang gabi. Welcome to our Wednesday midweek worship service. Amen? Amen. Psalm chapter 37, verse 1 up to verse number 8. Hanggang 6 lang nilagay ko dyan. Pero gawin natin hanggang number 8. Ang keywords natin, verse 5. Gusto kong dalhin yung mensahe itong sa verse 5 na, and He shall bring it to pass. And He shall bring it to pass. Or God shall bring it to pass. Ibig sabihin, kung ano yung desire mo, sa biyaya ng Diyos, mangyayari yan. Ay nakalagay dyan sa verse number 4. Basahin natin verse number 1. Sabay-sabay. Go. Fret not thyself because of evildoers, neither become envious against the workers of iniquity. For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb. Trust in the Lord, and do good. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. And He shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Rest in the Lord, and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Cease from anger, and forsake wrath. Fret not thyself in any wise to do evil. Sa verse number 3, 4, tsaka 5, sabi ni Haring David, trust in the Lord and do good. Amen? So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Verse 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Ano? What are your heart's desire? Ano ba yung nais ng puso mo? Sabi na natin, ano ba yung gusto ng puso mo? Amen? Kung ano man ang nais ng puso natin, kapag ito ay nakakalugod sa Diyos, sabi ng Biblia sa verse number 5, commit thy way unto the Lord, trust also in Him. Inulit yung trust in the Lord, ha? Sa verse 3, nakalagay yan. And He shall bring it to pass. Ano yung mangyayari? Pahintulutang mangyari ng Panginoon. Yung ating mga desires. Amen? Amen. Kaya sabi dyan, no? Commit thy way unto the Lord. Ibig sabihin, ihabilin natin sa Panginoon ang ating mga lakad. Magtiwala sa Kanya. At ano? And He shall bring it to pass. What are those things that will bring it to pass? Yung desires ng puso natin. Amen? Let us pray. Our loving Heavenly Father, once again, Lord, thank you sa gabing ito. Salamat po sa inyong banal at makapangyarihang salita na aming nabasa. Bless niyo po ang aming pananambahan sa gabing ito, Ama, sa pangunguna po ng banal na Espiritu. Banal na Espiritu kayo manguna sa amin. Bigyan niyo po ng katalinuhan ng bawat isa. At higit sa lahat, may sa buhay po ang mensahe na amin pong matututunan sa gabi ito. Ganon din sa mga mensahe na amin ang natutunan. Nawa may sa buhay namin. Salamat po sa inyo. Patawarin niyo po kami sa lahat ng mga nagawang pagkukulang, pagkakasala namin nagawa laban sa inyo. Salamat po sa malamig na panahon. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito po'y aming dalangin. Amen. 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 Sumakaupo na po ang bawat isa. So, pag-uusapan natin ngayon yung ating mga ninanais ng ating puso. Amen? Alam niyo ba, hindi lahat ng nais ng puso natin, hindi lahat ng gusto ng puso natin ay nakakalugod sa Diyos. Tama? Kaya siguraduhin natin na ang gusto ng puso natin, talagang ang Diyos ang malulugod. No, bakit kaya? Kasi, tandaan nyo ang Diyos nakatingin sa puso natin. At ayon sa Biblia, ang pinakamasama ay ang puso. Amen?
So wala yan sa panlabas na anyo, no? Kundi sa puso talaga nakatingin ang ating Panginoon. Isipin nyo, kung ang nais ng puso natin ay malulugod ang Diyos, sabi ng salita ng Diyos, lahat ng ating mga desires ay ano? Ipagkakaloob ng Diyos. Ngayon ang ibig sabihin dyan sa verse 5, and He shall bring it to pass. Amen? Naalala ko, what must be our greatest heart's desire? Sa tingin nyo, ano? Kagaya ng desire ni Apostol Pablo. Ano yung kanyang greatest heart desire? Yung mga kababayan niya maligtas. Romans chapter 10 verse 1, sabi niya, Brethren, my heart's desire, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Ang desire pala na pinapanalangin, basta ang desire kailangan talaga samahan ng panalangin. Ha? Hindi ka pwede magkaroon ng desire tapos di mo naman pinapanalangin. Kailangan talaga, ito yung nais ko. No? Ito yung gusto ng puso ko. Siguraduhin natin na nalulugod ang Diyos dyan. Kasi pag ang Diyos ay nalugod sa ating desire, sabi ng Biblia, He shall bring it to pass. Mangyayari talaga. Kaya si Paul, grabe yung desire niya, no? Ganda ng desire niya, no? His desire or his countrymen ay maligtas. Basahin natin yun. Basahin natin. Romans chapter 10, verse number 1. Sabi niya, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. No? Tapos, bakit desire niya na maligtas itong mga kababayan niya, mga Israelites? Kasi galing siya diyan eh. Na itong mga kababayan niya ay very zealous, no? Grabe ka enthusiastic. Alam niyo ba yung zealous or enthusiastic? Anong sa ibang sa Tagalog? Masigasig, sobrang sigasig. Kumbaga sa sobrang deboto. Pero yun nga lang, hindi ayon sa katuwiran ng Diyos. May mga tao sobrang sigasig. Pag pumasok sa simbahan, nakaluhod pa nga eh. No? Yun nga lang, hindi ayon sa katuwiran ng Diyos. Kaya sabi dito sa verse 2, For I bear them record that they have a zeal of God. Nandun yung sigasig nila. But, there's the big problem. Ano problema? But not according to knowledge. No? Not according to knowledge. Ibig sabihin, not according to what the Bible says. Kumbaga, ayon lang sa tradisyon. May mga tao ganun eh. Grabe kasigasig, masimba, pero ayon lang sa tradisyon. No? Tapos, bakit nga ignorante sila? Sabi sa verse 3, For they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness. Kaya sila ngayon ay nagdika ng sariling katuwiran. Tingnan nyo maraming ganyan ngayon na gusto mong maligtas o kailangan mong manalangin ng ganito, magpakabait ka. No? They are establishing their own righteousness, not according to God's own righteousness. Sabi dyan, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. And napakaliwanag that salvation is by faith alone in Christ Jesus. So, yan yung napakagandang desire. Can you imagine if all of us, kung lahat tayo ang desire ay ang kaligtasan ng kapwa, ang bira ng klaseng simbahan to. Diba sabi nga dyan, if all of the members of this church were
were soul winners or are soul winners. No, pambira. What would this church be? Right. O, di ba? Amen. Walang away-away, walang karnalidad, wala ba kasi ang puso ng bawat isa ay kaligtasan ng kapwa. Amen. Di ba? Lagi niyong naririnig, soul winning is the activity of the wise. Soul winning is the antidote of the weak. Amen? Soul winning is the amusement of the work. Yun ang kasiyahan ng gawain. Soul winning is the Almighty Father's will. Yan ang pinakadakilang kalooban ng Diyos nating Ama. Isipin mo kung ganyan ang desire ng bawat puso natin. Pero every service, nasa labas ng ibang tao. Right. Amen? Right. Kaya na, ang puso ayusin. Kaya na, what is your heart's desire? What are your heart's desire? Eh, sabi ni David, delight thyself also in the Lord. Balikan natin yung sinabi niya. Ganda ng desire ni Pablo, ano? Dapat ganun din ang nais ng puso natin. Upang maligtas yung mga, lalo na mahal natin sa buhay. Tama? Isipin mo, kung ikaw ay estudyante, ang desire mo, dapat makapagtapos sa pag-aaral. At hindi lang yan, makapagdaig din ng kaluluwa. Isipin mo, habang nag-aaral ka, lahat ng mga kasama mo sa eskwelahan, sa classroom, nadadala mo sa Panginoon, ha? Natuturuan nyo ng salita ng Diyos. Di ba? Isipin nyo, dapat ang magbabiral ngayon sa mga estudyante, yung mga nag-Bible study, nagtuturo, hindi yun ang bubugbog. Yun ang nagbabiral ngayon eh. Isipin nyo yung grade 9, 9 years old. Grade 9. Grade 3. Grade 3 pala. Grade 3. 9 anyos, 9 years old, binugbog ng mga high school students, tatlo, na pumatos. Pangit yung mga viral ngayon. Meron pang ano, ang dami. Dapat ang mag-viral, nakita sa Facebook, uy, mga estudyante lang, nagba-Bible study. Wala akong nakikita ganyan. Di ba? Sipin niyo kung ganyan mga desire niyo. Amen. Sabi mga sa inyo, kung ano mang ginagawa natin sa apart or outside from the church, that's only your sideline. Right. Sideline lang yan kasi ang pinaka-main line talaga natin is pagdadaig ng kaluluwa. Right. No? Sipin yan. Alam yung mga viral ngayon, ano? Meron pa isa eh, mga babae, binubog nila yung babae. Pak! Yung anuhan ng, ano? Lagayan ng mga damit, binagsakan. Hindi na gumagalaw yung babae. Dahil lang yan sa mga selos-selos. Right. Meron isa binubog dahil selos, ha? Umiyaban ka? Umiyaban ka sa umiyab? Ang bihira, binubog nila. Napakawalang hiya. At tingnan nyo, ang puso natin, kailangan ang pinaka-desire nito ba? Pinaka-gusto, pinaka-nais, kaligtasan ng kapwa, salvation. Dapat pangalawang desire is what? Service, paglilingkod. Maglilingkod talaga ako sa Panginoon. Amen? Amen. Sabi ko nga sa inyo, Romans chapter 14 eh, whether we live unto the Lord. Whether we die unto the Lord. Whether we live, therefore, or die, we are the Lord's. Mamatay man tayo, mabuhay man tayo, sa Panginoon tayo. Mamatay tayo, sa Panginoon pa rin tayo. Amen. Kahit na anong gawin natin, mamamatay tayo. It's better to die serving the Lord. Amen. Isa namatay ka na wala na kwenta-kwenta kamatayan. Mamamatay naman talaga tayo eh. Oo na kayo. Di ba? Mamamatay talaga tayo mga young people, ha? Huwag sayangin yung panahon. Right. Kasi hindi mo alam anong mangyayari. No? Hindi mo alam anong mangyayari.
Grabe. Kaya balikan natin sa book of Psalms, Psalm chapter 37. So, punta na tayo sa pinaka-message dito. Sabi ni Haring David, sa verse 4, delight thyself also in the Lord. Dapat tayo masaya lagi. Masaya pagdating sa Panginoon. Sa usapin ng gawain ng Panginoon, dapat masaya ka. Yan yung delight. Kaya hindi pwede na pagpupunta tayo sa gawain ng Diyos, malungkot, simangot. Hindi pwede yun. Sabi dito, delight. When it comes to worship, delight thyself. Kasi kailangan natin nun, delight thyself also in the Lord. Tapos anong sunod? And He shall give thee. Ang hirap kaya magbigay sa nakasimangot. Di ba? And dito, pag ikaw ay masaya, sabi ng Biblia, and He shall give thee. Tapos ang gagandahan dyan, no? Hindi lang isa, kundi plural. He shall give thee the desires of thine heart. Mga kapatid, 2025 na ngayon. 2003 ako nag-start. Tinawag ng Panginoon dito. Ang dami kong desire na na-fulfill ng Panginoon. Tinupad. Yung asawa ko, ang dami niyang desire na ngayon nakikita ko. Hindi ko na sasabihin. Pero noon, kami dalawa lang. Meron siya sinasabi ganito. Ngayon nakikita ko na. Di ba? Isa doon, yung mga mahal niya sa buhay. Sino man napangapalad niyo? Di ba? Tapos, ganun din naman ako eh. Ang desire ko nung nasave ako, inote ko lang yung Acts 16:30-31, di ba? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. Sabi ko, ano thy house? Pati bahay maliligtas. Pala, pati yung mga mahal mo sa buhay. Kaya yun yung isa sa mga heart's desire ko. Masave yung mga mahal mo sa buhay. Ako yung unang naligtas sa pamilya namin. Ako yung pinaka-unang naligtas. Ako yung pinaka. Sabi nyo na pinaka. Sabi nyo na, ano ka brugtong? Yun na yun. Pinaka. Lahat nandun na. Pero nung nasave ako, sabi ko, Lord, gusto ko rin masave yung mahal ko sa buhay. God granted my desires. Sipin yan. Yan ang sabi ng Bible eh. Masaya ka lang sa Panginoon. Masaya ka lang. Kaya hindi pwede nakapagawain ng Diyos, hindi ka masaya. Pwede naman, pero hindi nga ipagkakaloob ng Diyos sa iyo yung mga nais mo. Sa Bisaya pa mo, ugot-ugot ka na lang, di ka makadawat. Pero kapag masaya ka na, masaya ka sa gawain ng Diyos, anong sabi ng Bible na? Ano man ang nais mo, ano bang nais mo? Maging kapatumpang mo yung katabi mo? Ano ba nais mo? Ano ba nais mo? Hindi, ano ba gusto mong maging? Hindi pa alam. Hindi, makapagtapos sa pag-aaral. Ano nga ang grade mo ngayon? Grade 8. Oh. Nais mo makapagtapos sa junior high school. Sunod, senior high school. Ibibigay ng Diyos yan. Anong sabi? Maging masaya ka lang. Maging masaya ka lang. Tapos, pag nagtapos ka sa junior high school, anong gusto mo? Sabi ng Bible, maging masaya ka lang. Ibibigay ng Diyos. No? Yeah. Delight thyself also in the Lord. Kaya nga, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, when it comes to the service, masaya ka dapat. Amen? Amen. Tapos anong sabi dyan? Commit thy way. Ihabilin mo talaga sa Diyos. Ibig sabihin, lahat ng plano mo, lahat ng... Kasi ganito yan eh. Ito yung nais ng puso mo. Siyempre, magkakaroon ka ng plano. Amen? Then ano sabi? Ihabilin mo sa Diyos. Commit thy way unto the Lord. Tapos, nandyan pa rin yung trust also in Him. Parang sa verse number 3. And then next, and
He shall bring it to pass. Sipin mo ha, kung anong nais mo, papangyarihin. Yan nakalagay sa Tagalog eh. Papangyarihin ng Diyos yan. Papangyarihin. Ibig sabihin, mangyayari talaga yan. Makakamtan mo yung nais mo. Amen? Amen. So ang tanong, paano? Simple lang. Number 1, seek guidance. Amen. Kailangan mo ng guidance talaga. Right. Tama? Seek guidance. Of course, our guide is the Word of God. And apart from the Word of God, meron din ginagamit ang Diyos para mahingian natin ng guidance. Ng advice ba? Ano pwede kong gawin? Ha? Kaya, kayo, ha? Tingnan niyo yung mga nauna sa inyo. Right. Tingnan niyo. You have to seek guidance. Kaya nga, trust in the Lord eh. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him. He shall direct thy path. No? Kailangan na talaga natin ng guidance. Pag meron kang gustong mangyari sa buhay mo, you have to seek guidance. So while you are delighting yourself in the Lord, masaya ka sa Panginoon, kailangan mo talaga ng merong mag-guide sa'yo. Right. Amen? Ah. You have to seek guidance. Hindi pwedeng wala. Right. Meron talaga. Kung gusto mo maging teacher, di magsisik ka ng guidance doon sa mga naging teacher na. Huwag doon sa tambay. Anong ituturo sa'yo? Saan ka i-guide ng tambay? Sa pagiging tambay, di ba? Right. You seek guidance from those people na alam mo na ibang may narating na rin sa buhay. Right. Alam mo, nagsisik ka ng guidance doon sa tambay. Gusto mo halimbawa maging preacher. Tapos, nagsisik ka ng guidance. Tapos, ang kasama mo palagi, mga pusher. Paano ka magiging preacher? Right. Diba? Huwag niyo sabihin na hindi niyo na kailangan ng guide. Right. Alam niyo ba, yung mga magagandang, mga magagandang lugar, hindi basta-basta naabot yan. Right. Yung iba, mahirap paabutin. Pero yung iba, nakakarating because of the tour guide. Right. Kagabi, may napanood kami ni Darlene yung sleeping on the most dangerous bed on earth. So, dangerous bed on earth. Yung pala, yung higaan ay nasa bundok, tapos nandito sa nasa bangin. Tapos bago sila makarating doon, magbabayad pa sila ng tour guide. Pero nung, grabe talaga, ilang araw nilang, hindi yata araw eh. Basta, nagbiyahe pa sila, pumunta sila sa bundok, naglakad pa ng gano'n. Tapos meron pang portion na kailangan naka-harness sila kasi pag nadulas, mahulog, mamamatay. Tapos nung nakarating sila sa pinakatuktok, akala nila okay na, yes! Pero yung pala, bababa pa. Kasi nandoon yung higaan. Doon sila natulog. Na-reach nila yung goal because of the guide. Right. Kasi may nag-guide sa kanila. Yes. Right. Wala kang mararating kung walang mag-guide sa'yo. Right. We will never reach success kung walang guide from the Bible. Right. You will never succeed in your life without the guidance of this book. Kaya nga, seek guidance. Kung meron kang nais sa puso na gustong mangyari talaga, ibigay ng Diyos, you seek guidance. Amen? Amen. Huwag kayong sa sarili nyong in all thy ways trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Halimbawa kayo, nagbabasketball kayo.
Kailangan magsisik kayo ng guidance. Hindi mo yan, mas magaling pa ako dyan. Hindi. Kailangan mo ng coach. Right. Ha? Kasi yun ang magtuturo sa'yo. Di ba? Amen. Yung ibang mayayabang hindi nakikinig sa coach. Bangko. Sino ka-chat mo? Ha? Kanina ka pa nakikinig dyan, ha? Kumari, nagbubukas ng Bible, parang cellphone ng Diyos. Del. Mamaya, Del, ha? Yung mga taong ayaw magpag-guide, mayayabang yun. Right. Wala. May mararating yun, pero dyan lang. Correct. Kaya, we need to seek guidance. Amen. Kung sinabi mong guidance, so you need somebody to guide you. Right. Amen? Amen. Kailangan natin may mag-guide sa atin. O kung wala ang Pastor Arias, wala ako eh. Then he guided me. Itong gawin mo. Sabi niya, Ronald, sa ministry, just preach the word. Amen. Preach the word. Do not please the people. Right. No? Just preach the word. Huwag mong ipiplease yung tao kasi pag hindi na ma-please yan, iiwanan ka na yan. Tama. Yun lang yan. Just preach the word. Do not sugarcoat the word of God. Kasi pag sinugarcoat, magkakaroon kayo ng diabetes. Right. No? Meron nga ganyan preacher ngayon. Sugar-coated yung preaching. Masyadong masarap pakinggan sa tenga. Ang ipipreach ng karamihan ngayon, yung gustong marinig ng tao, hindi yung nais na marinig ng Diyos sa kanila. Right. Kaya katawag din na sugar-coating preaching. Right. Kaya karamihan ay may diabetes. Right. No? Tama? Amen. Kaya nga para makamtan natin yung ating goal, ay yung ating desire, you must seek guidance. Amen. Amen? Amen. Seek guidance. Kailangan talaga natin ng tulong. Una, siyempre ng Diyos. Right. Amen. At saka ang Diyos gumagamit yan ng mga tao para tulungan tayo. Right. Right. Ah. Amen. Amen. Masarap kaya sa pakiramdam kapag merong tumutulong. Tama po. Amen. Ha? Amen. Sabi ni paring Jan, kilala si paring Jan? Jan Melon. Sabi niya, when I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help me anywhere. Yung pagbata pa, hindi nagpapatulong yan, di ba? Right. Pero anong sabi? Alam ni Sister Annie siguro to. But when the days are gone, no? Ang sunod na. Tapos na. Now I find I changed my mind. I opened up the door. Help me. Kailangan na ng tulong, no, di ba? Out. Pag malakas ka pa, hindi mo pa kailangan ng tulong. Right. Pero pag manghina ka na, kailangan mo na talaga ng tulong. Right. Oh? Ibig sabihin, kung pwede naman palang humingi lagi ng tulong sa Diyos, ba't mo papahihirapan ang sarili mo? Right. No? Bakit ka pa tsaka lang hihingi ng tulong na hirap ka na? Right. God is a present help, sabi ng Bible. Amen. God is a refuge and strength, a very present help in times of trouble. Psalm 46 verse 1. Kaya nga sa araw-araw, lagi, Lord, tulungan niyo po ako. Amen? Amen. Hindi kita kailangan, Panginoon, kaya ko to. Kaya mo nga, pero mapapagod ka. Right. Mababurn out ka. You have to seek guidance. Sa pag-aaral, you have to seek guidance. Do not rely on your own understanding. Hindi ko na kailangan ng Diyos, matalino kaya ako. Baka isang untog ka lang, nakalimutan mo na lahat pinag-aralan mo. Right. Ha?
Ang daming ganyan. Sa sobrang talino. Walang narating sa buhay. Iba, nagsisipa-sipa na ng tumatawa. Kasi hindi nakapasa sa bar. Wala, dami kayong na ano dyan. No? Ang daming mga nasisiraan ng bait. Kaya kayo mga nag-aaral, seek guidance. Amen? Amen. And pangalawa, set a goal. Ano ba talaga yung goal mo? Kasi yung desire mo, pwedeng goal yan eh. Itong gusto ko. Di ba? What is your heart's desire? What is your goal? So you have to seek guidance and then set a goal. Ano bang goal mo talaga? Siyempre, alam mo na, pag estudyante ka, alam mo na ang goal mo dapat. Anong goal mo kung estudyante ka? Magtapos sa pag-aaral. That must be your goal. Congratulations sa mga nagtapos ha. Sino nagtapos? Ikaw? Sino pa? Oh, ate? Sino matanda sa inyo? Kasi ba matanda? Kala ko bata pa, 13 anyos pa lang. Siyempre nyo, kung estudyante ka, alam mo dapat yung goal mo, ano? Tapos sa pag-aaral. Ay, naman! Hindi yung ang goal mo lang makahingi ng baon. Ay! Pag ikaw estudyante tapos wala kang goal na magtapos sa pag-aaral, kuwang goal ka talaga. Ay! Tama! Dapat may goal ka. Ay! Sabi nga ng kaibigan ko, Pastor, ano bang goal mo? Ano bang goal? Anong goal mo? May laban ngayon ang Gilas saka New Zealand. Oh, siyempre, anong mga goal nila? Alam naman sabihin ng New Zealand, ang goal namin magpatalo. Nagsuntukan na nga yan sila 7 years ago eh. New Zealand nga, pero Australia yun. Australia pala. Tama, Australia. Alam naman sabihin ng Australia, kami basta mapawis lang. Wala kaming goal na ano. Ilang beses na na-champion yan sa FIBA? 2 times yata. Alam mo, sabihin ng Pilipinas na, ang goal namin ay magpapawis lang. Eh bakit pumunta pa kayo dun? Inaspusan pa kayo ng Pilipinas. Di ba? Anong goal nila? Manalo! Ay! Ganyan dapat. Hindi yung wala kang goal. You must set a goal. Estudyante ka, magtapos ako sa pag-aaral. Ngayon, kung ano yung kurso mo, dapat ang pinaka-goal mo. Magaling ako sa kurso ko. Hindi yung, okay na makagraduate, okay na ang 75, yan lang ang kailangan ng gobyerno. Yan ang naririnig ko noon. Kailangan mag-ano, 75 lang kailangan ng gobyerno. Yan ang sinasabi ng mga bubos eh. Pero yung mga tatalino, anong goal nila? Top 1. Di ba? Sama sa top 10. Yan ang you must set a goal. Tayo, as a church, what is our goal? Pagpatayo ng building. Amen? Simag ang mata niyo. Goal ko lang ba ito? Pangit naman kung goal ko lang to, no? Dapat goal natin lahat. No? Goal natin ito. Patayo tayo ng building. Amen? Anong goal niyo? Ha? Ulitin ko kayo mga estudyante, ang goal niyo magtapos sa pag-aaral. Siyempre, bilang Kristiyano, anong goal nyo? Alam mo naman, sa pagiging Kristiyano, wala kang goal. Dapat sa pagiging Kristiyano, ang goal mo, maglingkod ako ng tapat sa Diyos. Ang goal ko ay magamit ako ng Diyos. Alam niyo, gusto niyo tumibay sa pananampalataya, magpagamit kayo sa Panginoon. Ang bagay na ginagamit, lalong tumitibay. Ang Kristiyanong nagpapagamit sa Diyos, tumitibay. Kahit na maraming pagsubok, iba yung
Kristiyano na nagpapagamit sa Diyos sa Kristiyano hindi nagpapagamit sa Diyos. Pag yan sinubok, pag yan ay nasubok, para kang kahoy dun sa San Jose Heights na nadaan lang ng hangin kahapon, tumba. Right. Daming kahoy na nagsitumbahan sa Verde Heights, may mga natumba. Dito meron din. Di ba? Pero kapag ikaw ay gamit na gamit, titibay ka. Amen. Tingnan mo yung mga tuhod mo pagka lagi mong ginagamit. Kaysa nakahiga ka lang, nakaupo. Sabi ko nga sa inyo, nung ito ay isang buwan na nakahilata dahil sa nabutasan, dahil sa nabali. No? Akala mo nakapagpahinga ka kasi nakahiga ka lang? Hindi. Right. Tama. Mas lalong masakit ang katawan. Right. Hindi ko nga matupi itong kaliwa kong hita, hindi ko maganyan. Bakit? Rest lang eh. Kaya kung tayo pala ay puro rest lang, patulog-tulog, lalo din manghihina, lalo din magkakasakit. Right. Sino yung mga matitibay? Yung gamit na gamit. Huwag naman masyado, huwag naman overpatid. Right. Oh. Ganun din yan eh. Yung ginagamit, palagi, tumitibay. Amen. May maraming Kristiyano na mahihina. Right. Ayaw magpagamit, ayaw magpaimbog. Amen. No? Nabigla lang ng konti. Hoy! Wala na. Kaya na. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. What God will bring it to pass? Your desire. Right. Ha? Ikaw, Tulots, anong goal mo sa buhay? Ha? Makapagtapos sa pag-aaral. Ano pa? Ha? Anong gusto mong matapos? Dapat yan ang goal mo, ha? Ang goal mo ganyan, hindi ka sasama sa mga kwangkul, ha? Right. Ha? Tama. Ang goal mo ay makapagtapos. Tandaan mo to. Hindi tao ang magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan. Ang Diyos lang talaga. Basta mahalin talaga ang Diyos, wag talaga ang pera. Right. Hintayin yung mga balita ngayon. Nakakakilabot, no? Nakakatayo, tindig balahibo. Right. No? Grabe, dahil sa pera. Sabi ko nga sa inyo yung pinito ko sa inyo, nasa ano to, nasa YouTube to. Yung senior mo, yung isang hinangaan na graduate sa ano ba yun, Marine? Number 1 na marine dito sa Pilipinas. Number 1 siya, number 1. Pag-graduate pa, sampa ka agad. Laki ng sweldo. Pero he never contented. Never na content. Iba talaga yung merong nag-guide. Right. Tama. Ha? Ang pera, grabe ang pera magpalayo sa Diyos. Amen. Iba yung may nag-guide. Amen. Pag kayo kumita na ng pera, may nag-guide sa inyo, may nag-advise, huwag ninyong pag-isipan na, nagaganyan na kasi may pera na ako eh. Huwag ninyong gawin yan. Right. Amen. Mapapahama kayo. Tama. Diba? So, pinanood ko yan nung nagbiyahe kami pauwi. Kasi na curious ako, paano nangyari? Anak pa siya ng retired, parang retired army or general yata. Paano nangyari ito? Ganda ng reputasyon niya sa eskwelahan, number 1 siya. Tapos, walang pinanood ko. Naka-headset. Kasi iba yung pinanood nila eh. Mas urban niya yung pinanood nila eh. Pau na kanta eh. O, kaya ang problema. No? So ako yun ang pinanood. Ba't ko pinanood yun? Kasi, biblical. Pag minahal talaga ang pera na higit sa Diyos, magiging kawawa. Right.
nung nakauwi siya, uwi. Ang Facebook daw niya ay nakalagay sa work niya, open. No, yan parang yan ang lagay open. So, may nag-contact sa kanya ngayon. Kinontak siya. So, pinapunta ka agad sa Dubai ba yun? Dubai ba? Dulong bayan. Pinapunta. Pagdating doon, tinanggap agad siya tapos promoted agad. Laki ng sweldo. Promoted agad. Kasi pino ka tatanggap mo lang, promote ka kaagad. So yung sweldo niya sa dati, talagang wala. Inayawan niya kasi mas malaki na ngayon eh. Pera talaga. Ang pera talaga magpapahamak sa tao kapag minahal ang pera. So anong nangyari? Yung palang barko nila, ang dala ay mga cocaine. Nung nahuli sila saan ba yun? Ireland. Nung nahuli sila doon, sabi niya, hindi ko po alam. Ano lang ako dito, trabahador. Hindi ko po alam. Hindi ko alam na ganun palang karga. Siyempre, magagaling mga investigador. Kinuha yung mga cellphone. Natuklasan. Kasama talaga siya. Parang number 2 siya eh. Kasama. So, dami nilang nahuli. Pati yung dalawa na nahuli din na kakargahan nila, didiskarga, nahuli din. Dahil sa cellphone. Kung hindi siya nag-plead guilty, habang buhay, nag-plead guilty siya. So, dahil inamin niya na guilty siya, makukulong siya ng 18 years. 18 years. Kaya sa 2043 pa, tama ba? Sa 2043 pa siya makakalabas. Sayang dahil lang sa pera. Right. Anong punto ko? Mahalaga kasi na merong nag-guide. Tama po. Ito kasi ang mahirap kapag ang tao meron nang naabot. Sobrang taas na ba? Right. Ayaw na tumanggap ng mga nag-guide. Right. Maaaring kayo, tapos kayo ng matataas. Maaaring titingnan nyo, anong karapatan nito mag-guide sa amin? Mas mataas pa ang edukasyon ko sa kanya. Hindi naman kita i-guide sa kurso mo, sa spiritual na bagay. Right. Pamalay ko pa dyan sa pinag-aralan nyo. Tama. Diba? Right. Si Brother Ronnie, hindi ko siya mag-guide sa mga welding works. Hindi ko naman alam yan eh. Right. Ang alam ko yan, i-on at saka off. Yung sinabi niya, on mo, on. Yun lang alam ko. Saka pag nagalit, pwede yung wire, ulupot. No? Yan dapat. Hindi man kayo mag-guide sa mga field ninyo, pero maiga-guide kayo sa spiritual na bagay. Right. Yun ang mahalaga eh. Tama po. Hindi, wala siyang guide. Sino naman mag-guide? Wala eh. Right. Siguro, may pupunta pa sa, pastor, kwarta lang to. Di ba? Kaya minsan ganyan, for the love of money is the root of all evil. Napaka-importante ng guide. Amen. Kasi ang guide yun ang magtuturo sa iyo. Huwag ka dyan. Delikado dyan. Kaya na pinanood namin kagabi, sabi nung dalawa na makukulit, tayo pa ba? Nandyan lang. Tapos, pumunta sila sa isang bahay. Pagdating doon, pinasuot sila nung harness. Sabi, ba't nagsusuot ng harness eh? Maglalakad lang tayo. Sabi nung guide, makinig na lang kayo. I know better than you. Ano nga? Kinig lang kayo. Suot sila. Sa tingin nila, mukha silang mga tanga sa umpisa. Nakaharness, naglalakad. Pero nung nakarating sila doon sa may bangin, sabi lang, ito na nga, kaya pala tayo pinasuot. Amen. Di ba? Mahala kayong may guide. Right. Bakit? Kasi may goal sila. Anong goal nila? Makahiga, makatulog doon sa pambira. Sino bang nagbayad ka na ng mahal? No? Gumastos pa sila. Galing sa ibang bansa eh. Tapos, sumakay na aeroplano. Gumastos ang napakamahal para lang matulog doon sa ano. Grabe naman. Tao ngayon, Gusto niyo ba yun? Libre? Ha?
Mga kapatid, what is your heart's desire? Mangyayari yan. Mangyayari yan. Ha? Yung anak ko, accountant, tapos mag-lawyer, mangyayari yan. Ikaw, Bing, ha? Teacher? Ikaw, anong kunin mo? Teacher ka, di ba? Anong gagawin mo? Mag-aral ka, no? Another 4 years. Alam mo sa may pandi, meron sila doon sa bagay, pag nagtrabaho sa LGU, Mila, meron silang libreng programa na pag nag-proceed sa law, yung mga nila, gastos nila lahat. Sana mangyari sa San Jose yan, no? Hindi yung pinagkakabalahan, yung mga festival. No? Pwede ka mag-law, ikaw. Ay, teacher ka, di ba? O, mag-law ka rin. Teacher ka ba? Ikaw, LJ. Mekaniko ka, wala mag-ayos ng mga sasakyan natin. Ano ginawa mong curse niya? Anong curse mo? Magbibusiness ka? Ang dami ng businessman ngayon. Business? Sabagay, magbibusiness ng mga piyesa na sasakyan. Mekaniko pa rin. Kailangan natin mekaniko sa church. Oh? Lolots, di ba sabi mo dati magmekaniko ka? Ha? Huwag, mag-basketball player ka. Pero huwag mo kailangan magtapos ka sa pag-aaral. Ha? Si Ompong, dito lang yan. Forever dito yan. Ikaw, Night, anong nakunin mo? Criminology. Ikaw, Daryl, Pitaka? Ay, commit, delight thyself also in the Lord. Pag masaya tayo sa Panginoon, anuman ang desire mo, pagkakaloob ng Diyos yan. Basta pagkaroon ka lang ng guidance. You must seek guidance. Set a goal. Alam niyo, to reach the goal, you need to discipline yourself. Pangalawa is determination. Ang hirap kaya gawin, maabot yung goal. No? Kung wala kang determination, wala. Determination, di ba? The ability to continue even if it is difficult. Kahit na mahirap, tuloy lang. Padayon lang. That's determination. Amen? Kaya mga kapatid, He shall bring it to pass. God will bring it to pass. Papangyarihin talaga ng Diyos yan. Time will come. Yung goal natin, church building, mangyayari yan. God will bring it to pass. Mangyayari talaga yan. Basta maging masaya lang tayo. Amen? Let us delight ourselves in the Lord. In His work. Masaya lang tayo. Hindi pwedeng hindi pwedeng malungkot. Amen? Masaya lang sa gawain ng Diyos. Basta gawain ng Diyos, masaya. Hindi lang. No? Huwag Huwag bayan. Pag nagkaroon tayo ng negatibo na damdamin sa gawain ng Diyos, nako, mahirap yun. No? Mangyari dyan, magbibilang na tayo, titingin na tayo lagi sa kapwa, ganun yan Pero kapag masaya ka lang palagi, no? Sabi ng Biblia, commit thy way unto the Lord. Ihabilin mo sa Diyos ang nais mo. Magtiwala sa Kanya at papangyarihin ng Diyos. God will bring it to pass. Amen? Amen. Criminology? Sinil, ikaw pala. Halimbawa, Sinil, ang desire niya ay magkaroon ng 8 packs.
Will, discipline and determination lang. Ha? Anong disiplina? Gising maaga, jogging, di ba? Disiplina sa kain, bira, pag ito si Neil naging di ba, naging katawan niya si Alden Richard, ito ang bira. Ano pa naman ni Alden Richard? Para ito si Bandot, si Bandot, ganito lang Yung si Bandot yun, nung ito ay bata pa, kita kong picture niya, parang talaga si Bandot. No? Kaya Neil, anong goal mo? Dapat may goal ka. Estudyante, anong goal nyo? Ha? Ikaw, Tio, anong goal mo? Ayaw pag-winanggol, ha? Kung ang goal mo, halimbawa, sa buwan na ito, hindi na ako magpo-computer. Magandang goal yan. Di ba? Ikaw, ano pong paano dito? Ikaw, anong goal mo? Iho. Anong goal mo? Di ba, anong gusto mo mangyari sa buhay mo? Wala. Parang ikaw, ako noon, nung 18 years old ako, nung 21 years old ako, doon ko nalaman na wala akong plano. Ay, dapat magkaroon ka ng plano. Yung goal ko, pagdating, gusto ko ganito. Hindi yung, ako, after 5 years, ito, tambay pa rin. Pangit yung gano'n. Dapat may goal ka. Amen? May goal ka dapat sa buhay. Anong yung gusto mo? Ikaw, Marcos, ano? Ayusin mo, huwag ka mag-quit ng goal. Mag-enroll ka na? Yan na, dapat goal mo, magtapos ka. Ang may nagpapaaral. Dami gusto mag-aral, walang magpapaaral. Ha? Ikaw, Briggs, anong goal mo? Ayos mapagtapos si Siote. Magandang goal yan Ako, pag nagtapos si Siote, anong goal mo? Pagtapusin din si Siote. Ha? Ayos yan. Ano bang ginagawa mo ngayon? Lord Director. Ayos Lord Director? Sa Balita. Ayos Parang janitor, gano'n? Lord Director, janitor Ayos dapat ikaw taga-ano dito. Ha? Yung ginagawa mo doon, gawin mo dito. Anong kailangan natin dito? Cameraman? Anong cameraman? Kamura. Kamuraman. Di ba? So, as a church, ano yung goal natin? Building natin. Amen? Hirap talaga yan, pero sige lang, tuloy lang tayo. So tayong lahat ay magsitayo, manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa gabing ito. Salamat Lord sa inyong banal at makapangyarihang salita. Salamat Panginoon. Tulungan niyo po kami na hindi kami mabalisa, lalo na kapag nakita namin yung mga unbelievers na para bang sagana sila, tapos kami hindi. Lord, sabi na inyong salita, fret not thyself because of evildoers. Tulungan niyo po kami na laging masaya. Lahat ng mga bagay ay tatagubili namin sa iyo. Salamat, Lord, dahil sinabi na inyong salita, mangyayari yung mga desire namin. Salamat sa inyo. Pagpalain niyo po ang church na ito. Ang aming desire, Panginoon, sa church ay may tayo yung building para sa aming pong bagong lugar ng pananambahan. At doon mailagay lahat, Lord, yung mga outreaches, hakot, train, at Lord, alam ko po na kayo ay tatawag pa ng maraming mga lingkod mo ang ipadala sa iba't ibang lugar dito po sa bansang Pilipinas. Salamat sa inyo. Purihin ka, Ama. Bless you po ang aming pagkakaloob sa gabi ito. Sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo, ito po yung aming dalangin. Amen and amen. Okay, let's give our offering.
gentlemen, thank you for watching. God bless you. And share niyo po yung ating message. Thank you. God bless inyo lahat.